po mga Carsky, tatalakayin po natin ang isang sensitibong issue na may kinalaman po sa kalusugan ng mga kalalakihan. Pero mahalagang pag-usapan ito. Ito pa ang oligospermia, ang kondisyon kung saan mababa po kakaunti ang bilang ng sperm cells sa kanila pong similya. Kaya naman para po bigyan tayo ng malalim na kaalaman patungkol dyan ay makakapanayin po natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Sir, Doc, magandang umaga po at welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, magandang umaga sa Audrey at Dayan at salamat sa pag-anyaya ng Rise and Shine. Thank you again for joining us. Na-miss ka namin. Ngayon ka namin babatiin ng Happy New Year. Yes! Ngayon lang ulit tayo nakita-kita. Salamat. Alright, tell us more about this condition, itong oligospermia. Ano po ba ang sanhi nito at marami po ba ang nakakaranas ito at may concern sa mga kalalakihan natin, Doc? Very well asked, Dayan. Actually, ang oligospermia or oligozoospermia na sinasabi natin ay batay sa medical terminology na mababa ang sperm count. Lagi natin sinasabi, no? Ito ay sinasabi ay sanhi ng yung produksyon ng ating testicles ay mababa yung spermatogenesis na mga kadahilanan ay maaring yung edad. There are some individuals na sinasabi medical conditions. May iba sinasabi na dahil matagal nang may maintenance na gamot, lalo na mga pampuso, lalo pa CNS na gamot. Yung isa, yung obstruction. Pag sinabing obstruction, doon sa dinaanan ng ng sperm cells natin may mga problema like varicocele, spermatocele, or mga epididymal cysts, mga ganun. Well, Doc, major concern ito para sa mga lalaking gustong mag-umpisa ng pamilya. Tama po ba? Pero meron din po bang factor kapag yung lifestyle naman, may mali sa lifestyle na nakaka-apekto sa sperm count ng isang lalaki? Actually, ang natin is lifestyle is one, maaring sabi pagkain, 'di ba? Kasi importante rin sa ating sperm cells na nutrition ang basehan, no? Vitamin C, vitamin E, na ang nila vegetables, fruits, 'di ba? Fish. Very lang naman ang sperm cells natin, 'di ba? Lagi natin sinasabi, Audrey, you have to at least produce 60 million sperm. Nakatingin ka, 60 million. Hindi ko naman binibilang, Doc, hindi ko naman binibilang. Diba? Oo, ang dami nun at sinasabi natin, Dayan, 60 million na maganda, may ulo, may leeg, at may buntot. Healthy. Healthy and moving. Yun. Okay. So, maaring sa food, meron kasi iba naman kasi laging sabi physical activity. May physical activity kasi may cause trauma to yung daanan ng sperm cells natin. Okay. Nagagamot po ba itong sakit na ito? Yes, oo. Para sa ating mga nakikinig, nagagamot siya. Siyempre, una-una dapat masuri yung history. That's very, very important, no? Tapos, may diagnostic laboratory exam tayo, sperm analysis, hormones, importante kasi ang hormones natin, lalo na yung testosterone, iyon ang nag-stimulate ng spermatogenesis para dumami ang sperm cells natin, no? Kung kulang rin yon, may problema. Then, after that, yung production, kung saan mina-manufacture ang sperm cells natin. Okay. Kung meron ngang sapat na hormones tayo, hindi naman maganda yung factory natin, wala rin. So, basically, yun rin ang mga dapat nating tingnan. We have to do the laboratory examination. Then, kagaya sinabi ni Dayan, once nakita natin kung saan yung focus natin, either hormones, either medications, or kasi may medications tayo to produce, 'di ba? Even stem cell can generate sperm cells, no? Well, hindi mo ito malalaman unless magpa-check up ka talaga, no? Yes. Well, ngayon, may epekto po ba lalo na doon sa mga gustong magkaanak na lalaki, no? Yung mga vices like smoking. Yes, pag-inom. ngayon, lalo na ngayon sa mga bata, no? Kagaya na banggit mo, Audrey, kasi you never undergo check unless you are starting a family. Then when you start a family, tatlo of mga 5 taon na, hindi ka pa napakabuo. Tsaka ka lang maiisip mo. Kailangan 'Di ba? Hindi magpa-check naman yung up. agad-agad, 'di ba? Alam mo yan, Diana, parang you're 30, then do you check? Tapos ang sinasabi mo, vices like smoking, alcohol,
stress. Ngayon, pinakamalaking ano natin, sagabal natin stress. But of course, we do have stress. But kasi kailangan matuto tayong paano i-handle stress. Kasi stress can also produce not very good sperm cells. Okay. Kapag po na-diagnose na meron po siyang oligospermia, may chance pa po bang magkaanak itong ng natural o kailangan po ng fertility treatments to? Yes, ang una natin kasi laging medical, no? If matataas natin yung numero, maganda. Minsan nataas natin yung numero, hindi pa rin maganda yung struktura, yung morphology. So we can add a hormonal treatment to that. Now, kung meron naman obstruction, yung mga varicocele, mga ugat na hindi nagsusupply na maganda o meron mga obstruction, pwede namang operahan. Now, kung yung tatlong yun, naayos mo at wala ka ng problema at hindi ka pa rin makabuo, then we can do the artificial insemination, mga ICSI, mga MEXA, gano'n. So, pwede nang gagawin yun. Pwede naman, oo. Then we will have to harvest your sperm cells. Well, may mga age group po ba na talagang dapat maging concern dito, lalo na yung mga 40 above or 50 above na magsisimula pa lang ng pamilya. May mga pagkain ba na makakatulong para maging healthy ang sperm count mo? Yes. Actually, Audrey, basic lang naman ang kailangan na nutrients ng ating sperm cells, no? Gulay, fish, you can even eat meat. Wag lang yung mga very cholesterol based. Then minerals that would have contained zinc, selenium, magnesium, vitamin E. Those are very, very essentials for your sperm cells. How about mga fruits? Kasi turo ni Direk Chito, pineapple daw, tsaka buko Pomegranate is okay, di ba? Mga citrus fruit, okay naman yan. Oo, yung mga high vitamin C content. Bakit high vitamin C? Kasi vitamin C is needed in the production and the formation of your very nice sperm cells. Di ba? Galing, di ba? Tasamahan pa ng exercise, okay din ba Yes, ito? oo. Din Yung lifestyle exercise din. kasi nakakatulong yan para yung dugo mag-circulate rin. 'Di ba? Kung nag-circulate ang ating dugo sa katawan, pati doon sa ating reproductive organ na testicles. Okay. Kapag gagamutin po itong oligospermia, nabanggit nyo kanina yung iba't ibang mga options, anong timeline nun para gumanda ang kanyang sperm count, yung quality rin ito? Kasi baka may mga magbubuo ng pamilya, ano yung timeline na po pwede nilang tingnan? Okay. Kagaya nga ng tinanong rin ni Audrey, when is the right time? Okay. Like, pinag-uusapan natin, so, as early as siguro, bago ka to make a family, i-check mo na yung sarili mo. Magpa-check up. Kasi may iba kasi after yung marriage nila, tapos meron pang taon-taon na nag-aantay, tsaka siya magpapacheck. Minsan kasi too late na. Actually, hindi naman too late. Kasi, let's say, you're married, 50 years old. Siyempre, yung production rin, meron din yung hindi naman depletion, may kahinain na rin, di ba? So, paano yon? So, are we asking the young individuals, mga 30s or ganun ba, 40s, kung maganda nga if they're healthy. Okay. Actually, we have to be part of, kasama na natin yan sa male fertility workup, for those who are in preparatory for their married life. Para just in case, even the females, di ba? They go for an OB check para walang problema. Kasi may mga pasyente ako, after they go, nagsisisihan. Sabihin ng wife, bakit ganyan yung sperm count mo? May magagawa pa tayo. Pero it's not, it's part and parcel of that. Okay, so better go na to your neurologist Yes, as early Baka as maging you kaso can. pa ng hiwalayan yan. Yeah. Well, Possible. mayroon po bang enough na medical technology dito sa Pilipinas para yung may mga problema po nito maayos? Yes, we have. Like, yung pag medical, pwede. So, production lang. Kung production lang, walang nagbabarasa dun sa daanan, meron tayong mga gamot. But pag kung hormone lang, ibig sabihin kulang lang stimulation, meron din tayong gamot, oral, injectable, ganun. Now, if it's lahat yan ay okay naman, pero kasi may problema talaga yung number of counts. May iba talaga kasi siguro congenitally talagang very low but normal
then we have no choice but to do harvesting. When you say Okay. harvesting, kukunin natin sila talaga isa-isa, put them in a petri dish, then preserve them. Oo, ganun talaga. Then we do the in vitro, tinatawag. In vitro. Meron naman yon in vitro. But of course, for the fact, Audrey Dayan, that's a bit expensive. Okay. And the percentage of success, siyempre, hindi rin nating masabi. Hindi siya 100%. Yung predictability, siyempre, hirap rin. No? Real talk lang tayo kasi. mga how much yung range na mga ganun, Dok? Kasi Kapag ini-harvest? mataas rin naman, mga 70-80%. Oo, kasi minsan kasi, kahit na hinarvest mo, they die on the process. Okay. Diba? So, in the beginning kasi, Audrey, Dayan, they're weak. Diba? Kaya hinarvest na sila eh. Parang yung tipong isasalbahin na lang natin. But at the end of the day, pag aanoy mo to the procedure to the in vitro, baka hindi pa rin nila kayanin. So talagang kung sasabihin mo, salang-sala yung sperm cells na for fertilization. Well, may question lang ako. May nabasa kasi ako, Doc, about collagen. Na once na nagtatake nito, dumadami yung sperm count daw. No, I think siguro we have to do some research more on that. Kasi collagen has its own aspect of usage, diba? It's more of the skin, preservation. Siguro yung collagen mo is kinukuha yung protein effect niya, so yung production. Okay. But I think it's more, pag gusto mong talagang maganda is zinc, selenium, magnesium, vitamin E. Yan ha. Yan na yung mga bibilhin mo. Yan ang bibilhin iwasan nyo na yan. Pag pumunta kayo sa market, na mga health store, you get tingnan yung etiketa, yung units. Pag marami ang zinc, selenium, magnesium, vitamin E. Inulit ko na 3 beses. Yon, maganda yun. That's very, very good for the sperm. Okay. Nabanggit nyo kanina, Doc, na medyo pricey, medyo expensive, pag dumating na dun sa option na In vitro. kailangan i-harvest, mga nasa magkano yung ganun, Doc? Depende sa institution na pupunta. Kasi usually sasabihin nila, pag dito, we do it here. But siyempre, alam mo naman tayo mga kababayan natin, Dayan, pag medyo whispering, ay, hindi yan successful. Okay. Most of them go abroad to have it done. Okay. Diba? Oo, kasi tatanong-tanong ka eh, diba? Sasabihin, hindi naging successful dito. But we have, specialists that's been doing that. Oo, we do that. But minsan kasi they tend to go abroad and have it done. So, yung price mo will range in very high, Butin pa rin ng million yan, Doc? Yes. Mamahal din, Oo. Price Million. rin. Well, may tanong po. May phone-in question. COQ10. Ayan. Nakakatulong ba daw yan, Doc? Gamot po yan. Yes, Vitamins. coenzyme Q. Okay. Yeah, pwede yan. Actually, CoQ10 is for the heart. Oo, for the heart So, yun when you have that vascularization, yung mas maganda ang daloy ng dugo, syempre, importante yan. Di ba? Varicocele is part and parcel of the production of our sperm cell. Di ba? So, kung okay yan, umiinom ka, merong CoQ10, go lang yan. Basta importante kasi, lagi natin tatandaan, to prevent that oligospermia is magandang production, magandang blood supply, wala kang external trauma, and your food lifestyle. When I say food lifestyle is yung pagkain mo, maayos, and of course, sabi nga ni Dayan, physical. Ayan. And you're gonna be alright. Okay, And walang stress ha. Sleep. Get some sleep. Ayun nga po, ano po ba, konektado po ba yung kapag ang lalaki ay may mahinang sperm count or weak na mga sperm cells, may connection po ba yun sa kanyang health? Libido. Health depende naman eh. Okay. Sometimes you have low sperm count, pero okay naman ang levels of hormones mo, yung libido. Kasi there are two aspect of that eh. Kasi kailangan natin Now, nagkakaroon lang is yung production. Now, kung sinabi mo, yung immune system mo, you have congenital diseases and all those stuff, I think it might contribute and be a risk factor later on to the production of sperm. But at the end of the day, lagi nating sinasabi na meron din siyang sariling
function eh. That's why it is sacred, 'di ba? Alam mo Audrey, it's placed under sa sacred structure, no? May sarili siyang mechanism, pero pag totality may sakit, baka maka-apekto in toto. Uy, marami tayong natutunan na kay Dr. Joseph Lee. At siguro one key takeaway din sa ating mga kalalakihan, better Yes. go to your urologist na, no? Para mas makapag-usap kayo ng masinsinan ng eksperto. Thank you, Doc Joseph Lee, sa pagpapaunlak sa amin at Thank you. pagbigay linaw tungkol sa kondisyon na oligospermia. Maraming salamat, Doc Doc. Lee. Thank you.